Hello mga kabakyard, good day, good day, good day mga kabakyard. So ito na naman tayo, papakain sa ating mga alaga mga kabakyard. So dahil maputik tayo ngayon dito, ayan, dahil sa ulan at maganda na yung panahon mga kabakyard, ayan. So papakain tayo ngayon sa ating mga alaga. Time check mga kabakyard, 6:30 ng umaga. So pakain time na naman ng ating mga alaga mga kabakyard. Pero binigyan ko na yung mga alaga natin ng mga yung pagkain natin. So ipapakita ko sa inyo yung yung pinapakain natin ngayon mga kabakyard. So ngayon pala pinapakain natin sila ng Madre de Agua na giniling tsaka kangkong at nilagyan natin ng mais mga kabakyard na harvest ni Papa sa bukid. So ayan inaano ko na kagabi. Tinanggal ko na yung mga buto niya mga kabakyard at ito yung papakain natin. So ayan mga kabakyard. Gusto to ng mga manok natin. So ayan, so kung ano yung mga available na pagkain sa ating area, pwede naman nating bigay mga kabakyard. Yan So basta masustansya lang. Ito mga masustansya to yung mais mga kabakyard. So yan So ito yung bibigay natin. So gusto to ng mga manok natin mga kabakyard. So papakita ko sa inyo. Ito bibigay natin ng ating feeds mga kabakyard dito sa ating likod nating bahay. Yan. So ito. So yan mga kabakyard. Ayan nag-aabang na yung natin. Mga manok natin. Yan So bibigay natin to dito. Pakita ko sa inyo. Gusto nyo, ayan Napakan agad mga kabakyard Yan, gusto talaga nila yan. Nagumpukan agad yung mga manok. Hindi pa nga naibigay, kumain na. So ayan mga kabakyard Tingnan nyo Ayun dalawa Binarahan na yung dito. Pinasa itaas. Ilagay ko dito. Tapos pinatong ko. Ayan Inupakan agad ng mga chicken. Ayan Gustong-gusto nila mga kabakyard So ganun talaga mga kabakyard. Kung ano yung mga available na mga pagkain na pwede sa ating area, pwede ibigay mga kabakyard. So buti na lang si Pag-Ipapa mga kabakyard. Tanim siya ng mga mais. So yung mga sira-sira mga kabakyard, yung may mga di maganda yung itsura ng mais, yung ginawa kong nanggal ko sa kanyang yung tawag dito sa Bisaya pakaw mga kabakyard, yung binibigay ko. So maganda kasi yung mais mga kabakyard, madaling nagpapataba yun sa mga manok. So nilagay ko dito sa loob kasi talaga ulan talaga dito palagi mga kabakyard, dahil sa may iwan ko parang low pressure talaga siguro. So nilagay ko dito sa nila, kahit lugan nila, para kahit papaano masilong sila dito, dahil baka maubos pag dito sila sa labas, maubos sa sipon, kawawa yung mga manok natin. So ganun mga kabakyard, yun na yung natin management dito. Pag panay ulan, lagay ko dito sa loob kasi kawawa din yung manok natin mga kabakyard. Pag nandito sa labas, puputik. Yan maya bibigyan ko ng tubig, dahil para maano din yung nakain nila na mais, baka ma-overfeed din. Matagal pa naman matunaw yung mais kasi buo yung binigay ko Yan. So ito mga kabakyard, di po walang problema to kasi talagang malulunok na nila yung mais, yung butil ng mais para mga kabakyard. Yan mga breeders natin. Yan yung isaw, inupakan na yung natin, pagkain natin dito. Ikaw lang sinusulo mo yan So yun mga kabakyard, yung update natin ngayon. So kung yung mga available palagi ko talagang ina-emphasize to mga kabakyard, kung anong mga available na pagkain sa area nyo, yun yung pagkain nyo, para wag di kayo masyadong maano sa feeds, gasto sa feeds. Ano lang, wag yung gusto lagyan nilang konting feeds ganyan, kasi tumataba din naman yung mga manok natin kahit di puro feeds yung papakain mga kabakyard. Tumataba, nangingitlog pa rin. So yung pinaka-importante ganyan hindi naman kailangan talaga feeds na feeds, feeds. Pero kung talaga
Kung gusto nyo talaga na malusog talaga, bigyan nyo ng bakuna. Nahulog na, halaka. So ayan na. So ganyan, bigyan nyo ng bakuna mga backyard para maging di maskatin yung mga manok nyo. Mga manok natin, ganyan. Tapos bigyan nyo ng mga feeds na yung available lang sa area. Yan Ganyan lang mga backyard. Basic lang. So paulit-ulit, araw-araw, ganyan mga backyard. So kasi baka magsawa kayo na palagi kong binibideo ay ganyan lang, ulit-ulit, pagkain, ganyan, yung ginagawa ng feeds ko. Kasi pinapakita ko sa inyo mga backyard yung paano natin ginagawa yung pag-aalaga ng mga manok natin na hindi naman masyadong magasto sa feeds. Nung una talaga mga backyard, ina-admit ko, panay feeds ako. So siyempre sa naman natin, kailangan nating mag-experiment, no? So nalaman ko na maging malusog din pala yung mga manok natin na kahit di naman puro feeds yung pinapakain natin. So masarap pa yung karne mga backyard. Dahil ako mahilig talaga akong mga backyard, katay ng mga manok. No, kasi nung bata pa kami, ito yung nagmamanok yung papa ko dati mga backyard, native. So yung gusto niya. So kaya naging ko talaga na magparami din ako ng manok mga backyard. So ito kasi itong dumating sa atin. Ito yung inaano ko. So pinaparami ko at saka ito yung ginagawa ko na kasi yung itlog talaga masarap mga backyard, pati yung karne. So yun mga backyard. So sunod na mga video, papakita ko sa inyo yung anong ginagawa natin dito sa manok natin. Ito lang paikot-ikot lang tayo dito sa manukan natin mga backyard. So yun yung update ngayon mga backyard. Salamat po sa inyong lahat. Sana po mag-subscribe po kayo sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless.